Wala pang isang buwan mula nang makalaya, inaresto muli ang isang alias boss sa Tondo, Maynila na nagsusupply umano ng illegal na droga sa lugar. Balitang hatid ni Darlene Kai. Nagbangka pa ang mga operatiba ng Delpan Police Station Drug Enforcement Unit para makapunta sa Isla Bungad sa Isla Puting Bato, Tondo, Maynila para yan maikasa ang buy-bust operation laban sa isang tulak umano ng droga. Mahirap puntahan ang lugar kaya hindi rin daw naging madali ang operasyon. Nandito kasi sa dulo ito, and before you can approach this area, marami kang madadaanan ng mga ibang mga bahayan pa na pwedeng makapagbigay ng signal dito sa ating suspects. Nang magpositibo ang operasyon, agad inaresto si alias Boss, 33 taong gulang. Mag-iisang buwan pa lang din siyang nakalaya. Previously na siya na nahuli nga sa violation ng illegal drugs. At the same time, tawag dito, minomonitor kasi bumalik siya. Kaya matagal nang minaman-man nito, meron tayong mga assets na tinuturo na ito yung bumalik siya sa dating pagbebenta ng illegal na droga. Base sa investigasyon ng pulisya, si alias Boss daw ang nagsusupply ng illegal na droga sa Isla Puting Bato at iba pang bahagi ng Tondo. Nakuha sa suspect ang mahigit 100 gramo ng hinihinalang shabu na mahigit 700,000 piso ang halaga. Nakuhanan din daw siya ng isang 9mm pistol, mga bala at isang granada. Kasama rin siguro dahil marami siyang malaki-laki na rin yung hinahawakan niya na illegal drugs. So, siyempre pag nakuhanan tayo ng ganyang klaseng firearms, armed and dangerous siya. Kaya kailangan talaga siyang hulihin. At yun, mabuti na lang at nahuli natin para hindi na siya makapagbenta at hindi rin niya magamit itong nahuling baril sa kanya. And of course, yung hand grenade. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa korte na lang, ma'am. Huwag na naman. Tinutugis na rin daw ang iba pang kasamahan ng suspect. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, kahit wala pong bagyo, maraming lugar sa bansa ang inulan na ang sapat nito pong buwan ng Hunyo. Base po sa datos ng Pag-asa, makikita ang kulay green sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ibig pong sabihin yan na itala roon ang near normal rainfall amount. May ilang bahagi rin po ng Central Luzon, Quezon, Eastern Samar at Mindanao ang kulay blue o indikasyon naman ng above normal rainfall amount. Ang mga nasabing lugar, sabi ng Pag-asa, ay nagkaroon ng sapat na dami ng ulan o higit pa kumpara sa kaparehong panahon noong pong mga nakalipas na taon. Sa ngayon, naka-monsoon break pa rin po tayo. Ibig sabihin naman yan, wala pa rin pong umiiral na habagat. Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang nakakaapekto sa Palawan at Southern Mindanao ayon sa Pag-asa. Easterlies naman sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Posible pa rin po ang mga local thunderstorms sa mga nalalabing bahagi ng bansa. Mataas muli ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa, kasama na po ang Metro Manila sa mga susunod na oras. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Gaya po ng naranasan sa Glan, Sarangani. Naharangan ng malalaking tipak ng bato at lupa ang kalsadang yan at wala naman pong nasaktan sa insidente at agad na nagsagawa ng clearing operation sa naturang lugar. Dahil naman po sa halos gabaywang na baha, wala nang matanaw na maisan sa dalawang barangay sa Dato Hofer, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Umapaw kasi ang Kalapit Ilog matapos ang malakas na ulan nito pong weekend. Aabot sa mahigit 20 hektarya na may mahigit 500,000 pesos ang halaga po ng pinsala sa nasabing pagbaha. Inaayos na ng local government ang ayudang iaabot sa halos 20 apektadong magsasaka. Laking perwisyo naman sa daloy ng trapiko ang baha sa ilang kalsada sa Davao City. Tila naging mahabang ilog ang daanan ng mga motorista, kaya mabagal po ang andar ng mga sasakyan. Ang mga residente sa paligid nahirapan sa pag-uwi sa kani-kanilang bahay. Sa gitna ng tumataas na inflation rate, long overdue na raw ang hiling na tuition hike ng ilang pribadong eskwelahan sa bansa. Talakayin natin yan kasama ang Legal Counsel ng Coordinating Council of Private Educational Associations Incorporated o COCOPEA, si Attorney Christine Carmina Manaog. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali.
Magandang umaga sa inyo, Rafi. Opo, ano po yung basehan ng 3 hanggang 12% na pagtaas sa matrikula na hiling po ng ilang pribadong eskwelahan mula basic hanggang higher education? Yung tuition fee increase na in-apply ng ating mga private schools, of course, kinonsider dyan yung general operating or overhead costs ng ating schools. So yung cost na pagpapatakbo ng ating schools. Plus, of course, kinonsider din dyan yung mga other items na kailangan improve ng school or yung mga siguro investment items ng school tulad ng teacher training, student services, especially ngayon no nagiging prevalent ang attention natin sa student mental welfare and mental health. So yan yung isa sa mga or among the items na tinututukan ng ating schools and nag-i-invest talaga ng resources ang ating schools on those services. Tama po ba na bago pa mag-pandemic yung huling taas sa tuition at may malaki na ho bang epekto nito? May mga nalulugi ba doon sa mga private na mga eskwelahan? May ilang schools na pre-pandemic pa huling nagtaas. Pero kasi during the pandemic hindi or konting-konti lang ang mga schools na nag-apply for tuition fee increase. Bakit? Kasi of course, inaalala din namin ang ating mga students and parents at that time. So, naka-hold yung mga application for tuition fee increase at that time. So ngayon, medyo adjust na ang ating condition, financial conditions. Nagsisimula na paunti-unti ang ating mga schools na mag-apply na ng for tuition fee increase. And for this incoming school year, may ilan tayo ng mga private schools na nag-apply talaga. Bulto po ng yung increase ay mapupunta sa sahod ng mga guro at empleyado at operasyon ng eskwelahan. Paano naman po pagtitiyak sa kalidad ng edukasyon at pagkatuto ng mga mag-aaral, lalo na sa mga bagong mga kagamitan? Kung sasapat pa ito? Tama ka 70% or malaki dun sa tuition fee increase na nilalaan talaga yan sa teachers and employee salaries. Ngayon, yung natitirang portion ng tuition fee increase ay ginagamit yan sa facilities improvement, services improvement. Again, yung sa teacher training kasi yan talaga one of the main items for investment talaga ang teacher training. So naglalaan talaga ng pondo ang ating mga private schools para up to date ang ating teachers. And of course, yung career development din nila. Posible ho bang maka-apekto ito sa enrollment ninyo? Based po dun sa mga nakaraang mga experience nyo pag nagtataas ng matrikula sa mga private institutions, may mga lumilipat kasi sa mga pampublikong eskwelahan. Oo. Tama ka dyan, mindful kami na ganyan yung posibleng maging effect ng tuition fee increase. Kaya hindi basta-basta ang aming pag-a-apply for tuition fee increase. Ito ay dumadaan ng masusing pag-aaral bago i-apply ng ating private schools. In fact, nagkakaroon ng consultation ng ating mga private schools with our student leaders or faculty. Nagkakaroon ng stakeholder consultation bago pa man mag-submit ng application for tuition fee increase. Kasi gusto din namin malaman kung ano ang sentimiento ng ating mga estudyante, ating mga parents and teachers bago i-implement yung ganyang increase. Kasi alam din natin kung ano yung epekto ng ganitong increase sa mga pamilya, sa ating mga students and parents. Okay, abangan po natin yung update dyan. Pero maiba lang po ako ng konti. I understand, nagsumiti po ang Kokopea ng 5 suggestions sa pwedeng sumunod na DepEd Secretary. Ano po ba yung qualification na dapat ng susunod na Education Secretary? Ano pong hinahanap ninyo? Unang-una someone na may educational expertise and someone na makakatugon talaga sa learning crisis ng ating bansa. Kasi alam naman natin na this is one of the challenges ng ating education sector, not just private but the entire Philippine education system. This is one thing na kailangan nating ma-address agad-agad. And of course, someone na kayang ma-manage talaga yung problems ng ating education system. And hopefully someone who will also be collaborative or who can collaborate effectively with our other educational agencies like CHED and TESDA. Kasi we recognize na hindi
DepEd lang ang kailangan magtrabaho para ma-address ang education or learning crisis natin. Kailangan ang DepEd, CHED, and TESDA ay magtulungan para matugunan ang learning crisis natin. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Si Cocopea Legal Counsel Attorney Christine Carmina Manao. Patay ang 9 na pedestrian sa South Korea matapos mabunggo ng kotse. Sa ulat ng local media sa Seoul, 2 sasakyan ang nabunggo ng kotse bago dumiretso sa direksyon ng mga pedestrian. Nakatayo sila sa tawiran at naghihintay ng pagkakataon para makatawid. 4 ang naiulat na sugatan sa insidente. Wasak ang harapang bahagi ng nasabing kotse at nagkalat ang debris sa ilang bahagi ng kalsada. Wala pang pahayag ang driver. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.